kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Undas na naman at isang kwentong kabangagan. Kababalaghan na naman mga kababayan ng ating matutunghayan. At ang tampok ng kababalaghang kwentong ito ngayong gabi mga kababayan. Gabi ng lagim. Ang gabi ng lagim na ito, ang tampok sa ating kwento ay ang ating presidenteng si BBM, na kung saan mga kababayan, minulto! Diyos ko, minulto daw mga kababayan itong si BBM. Grabe sound effect na to. Hindi lang sa ghost project siya minulto mga kababayan, kundi talagang multong bakla. Multong guni-guni o multong ewan lang natin, parang minulto daw talaga mga kababayan si BBM sa Palasyo Malacanang. Panoorin po natin ang kanyang kwento ha. Ang ating mga security natin paggabi Laka, may multo dyan. meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Anong sabi niya? Gising ka na. Bangag! Wala na sa kanila. Sabi nga, kagabi ginising na naman ako ni Father Brown. Father Brown, tapos mga kababayan, siya lang din yung Father Brown. Baka kapag malakas ang tama nito si BBM, no? Di ba malakas ang uminom mga kababayan, di ba? Mahilig daw yung inuman. Hindi natin sinasabi ibang mga substansa, pero yung alam lang natin na mga kababayan ginagawa niya. Malakas daw yung uminom mga kababayan, sabi ni VP Sara, alas 10 pa nga ng umaga umiinom na. Baka siguro mga kababayan, kapag malakas ang kanyang tama, i-good time niya ang kanyang mga PSG. Mag-aasa siyang Father Brown. Siya lang din mga kababayan siguro ang Father Brown. Nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko. Kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining. Yung mga kababayan, bago pa lang sila na dito. Bagong lipat pa sila mga kababayan. Wow, si BBM mga kababayan, oh. Uy, BBM. Bagay sa'yo yung mo, costume mo. Ito mga kababayan, oh. Ito. Kung may costume na ganito mga kababayan, panalo. Halloween costume, nakakatakot mga kababayan, oh. Ay, ako nakakatakot yan. Mauubos ang pera natin yan. Kiputi mga kababayan, oh. Ito talaga ang sinasabi ni mga kababayan Claire Castro na papunta na kami sa paputi. Tingnan mo ka, oh. Ano ba yan, BBM? Para kang hinugot sa nitso. Diyos ko Lord, sino bang makeup artist mo? Kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na. Andyan pa siya ako, sinasara ko lang yung pintuan. Banat. Mumultuhin kita, banat! Lalo sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw. Wow, biglang gumalaw! Ang tanong namin sa BBM, bago yan nangyari, anong ginawa nyo? Nag-party? Ay, nako. Mati si Sandro mga kababayan, oh. Pinagsasabi nito. Ang mukha, oh. Nagsisisigaw ako dito. Nagsisisigaw. Ganyan siguro mga kababayan si BBM noon. Ang mukha. At tumakbo ko. Wala na. Kapraningan na yan. Baka guni-guni mo lang yan, BBM. Kung ano-ano mo narinig mo. Sabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo. Ay, nako, BBM. May multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Si Father Brown na naman. Ayan, BBM, minumulto ka na. Buti, hindi ka minulto ng tatay mo, mabatukan ka. Ayan, mga kababayan, mayroon pang reenactment pala. Ano nangyari? Kumuha talaga ng props, oh. Ganyan. Ano bang tinitira mo talaga, BBM? Baka hallucination lang yan, Diyos ko Lord. Find that hard to believe. Hard to believe. Oy, kwento mo daw sa
BBM, oh, sabi ni Sandro. O yun na, oh. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig Oh, namin, chandelier. Sabi ng chandelier, bangag! Bangag! nakikita namin na gumagalaw. Oh, gumagalaw. Sabi namin, baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, nakikita mo, gumagalaw-gaw yung mga chandelier. Oh. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. Isa? At hindi namin alam dahil wala namang bukas na bintana. Hindi naman maabot ng tao yan. Oh, ikaw lang din ang nakakita. Delikado. Baka hallucination na ito, mga kababayan. Saka kung bakit nagkakaganon. Yun, no, yun na mga kababayan. Ayun na. Bumubukas daw na mag-isa. Gabi, Oh, ayan, may kwento. May kwentong bago, oh. isasara yan. Sarado yan pag kayo naman lang. Pagbalik siya, mas narado na yan. Grabe. Pwede ito, mga kababayan, hindi man magaling na presidente, pero magaling na artista. Grabe kung maka-acting, mga kababayan. Oh, pang-famas, no? Bigyan ng award yan. So, pinabayaan ngayon. Pagbalik na naman, sarado Oh. na naman. Oh, sumarado na naman daw, mga kababayan. Maganda ding no? Storyteller, mga kababayan. Yan talaga kapag mambubudol, no? Magaling gumawa ng kwento. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin. Pag Ilang beses, mga kababayan, maraming beses nangyari. akyat ko na ganun, Pag akyat niya, Hello! Aakyat ako ng hagdanan! ramdam ko na may nakatingin sa akin. nakatingin sa kanya sa likod. May mata ka sa likod nga. Lord, oh. Tingnan mo si Sandro, oh. Bukak. Ayaw maniwala sa'yo. Dun sa likod. Kaya, Kaya, grabe! Feedback si action pa, mga kababayan, oh. kaya Wow! Pagtingin doon, ganyan. Oh. Gulat siya. Ay nako. Hindi ba? Pakalasin ka lang nun, Ngag. Ano-anong nakikita mo, naririnig mo? patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot. Paatras sa paakyat, mga kababayan. Baliktad. Buti hindi ka na nahulog sa hagdanan. Ano ba to, mga kababayan? Oh, may naririnig. Nakakakita ng kung ano-anong bagay na gumagalaw, mga kababayan. Tapos paakyat ng hagdanan na paatras. Dahil alam ko na may tagang alam nyo naman kung minsan. Baka andun yan sa likod mo. Patras ka. Wala Pag ka. naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ay, nako. Ang tawag dyan, BBM, paranoia. Baka napaparanoid ka lang. Ganun ang pakiramdam ko. Mm. Minsan, nandito ako, kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. Oh, 6 sila? Baka ito yung mga Alabang Boys. Yung sabi ni Katibinag, mga kababayan, yung tropa niya, 6 kayo, namely. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Pumunta kayo sa madilim na lugar. Anong gagawin nyo sa madilim na lugar? Ay nako, baka kung ano-anong gagawin nyo dyan sa madilim na lugar. Ghost hunting talaga. Ghost hunting, animal. Anong pinagsasabi nito, mga kababayan? Ghost hunting. Ito ang sinasabi ni Maharlika, mga kababayan, baka bumabatak na sila doon sa madilim na lugar. Si Maharlika ang nagsabi niya na, ewan lang natin. Ang ginawa namin. Malakas ang loob namin dahil marami. Natakot na si Sandro, oh. Si Sandro lang ang natakot, mga kababayan. Marami kami. Sabi 6 sila, mga kababayan, ha? namin, malakas ang loob namin. So, Parang reset lang yan, mga kababayan, dahil sinabi niya ay security. O mga PSG, oh. sabi ko dun tayo dahil maraming kwento dun sa lugar na yan. Wow, oh. Ano ito, habang kasagsagan ng inyong party? After party, mga kababayan? Madaling araw daw. So yung isang kaibigan ko, bumuksan niya yung pintuan. Oh. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng Oh, yun, mga kababayan. Oh, wala na. Parang sabog na sila lahat siguro, mga kababayan. Sa alak, ha? Alak. Mahilig ito mag-party sila, eh. Oh.
Naku, yung sigaw namin. Alas 2 ng umaga yun. Alas 2 ng umaga. Punta kayo doon sa madilim na lugar. Ay nako, anong gagawin nyo sa madilim na lugar alas 2 ng umaga? Alala ko yun eh. Alas 2 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko. Oh, Tinan takbo! namin lahat. Oh, takbo! Ilaw, nagpatugtog kami ng music na malakas. Ano pa music na malakas? Mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Ay, naku nga. Anong gagawin? Maybe if we had ended up living here in the palace. my God. Minulto! Iwan na lang ako ng kondo sa Kalapit. Oh, ganyan mga kababayan. Kung meron man, bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Animal! Animal ka! Dati mga kababayan, nakakausap niya ang kanyang amang patay. Ngayon, kumusta daw niya mga kababayan ang multo? Kung mayroon daw bisita multo, kumusta niyo daw si BBM mga kababayan? Ano ba? Ay, nako. Anong kabangagan ito mga kababayan? Move on na lang tayo. Dito na lang tayo sa legit talaga mga kababayan. Legit na kwento, mga talagang mga empleyado ng Palasyo Malacanang mga kababayan. Kay BBM, 50-50 tayo doon eh. Pero eto mga kababayan, mga kwentong andun talaga sa gabi mga kababayan. Mas interesting ito kaysa doon sa, ay nako, yung si BBM no, bago tayo maniwala mga kababayan, ipa-hair follicle test natin yan. Bago tayo maniwala, buti pa ito Ito totoong kwento ng Palasyo Malacanang. Isipin nyo lang mga kababayan ha. Umakyat daw siya ng paatras mga kababayan dito dahil feeling na daw niya mayroong nakatingin sa kanya. Umakyat ng paatras. BBM, dyan ka na. Baka magmulto ka dyan, BBM ha. Diyos ko Lord. First time in history mga kababayan, ganyan nakakatakot dyan na multo. Nakangiwi mga kababayan. Kawawa ang mga susunod na presidente sa iyo. Ako dito mula 1998. 28 years. Ito PSG Ito, bukang naniniwala pa tayo dito mga kababayan dahil seryoso. Ako dito sa nasa dito sa palasyo. Unang experience ko dito, ma'am. Ang kintab pa ng mga kababayan. Mukha talaga credible. Kung dito ako duty sa landing. Nang ako'y duty dito sa Palace Landing po, ma'am. Mga oras ng alauna ng madaling araw. Nakita mo si Father Brown na aka BBM. Si BBM mga kababayan, minumulto ni Father Brown. Dito ako mismo sa landing, may narinig ako mga bata na naglalaro, tatakbuan, ganun, nakiingay. Doon sa taas, may... Bakit yan mga kababayan, no? Bakit ng mga kapag nagpaparamdam, bakit mga bata? Hindi ba nakakatawid mga kababayan mga bata? Iwalang natin. Sa Rizal Pool. So ako ngayon, ma'am, gusto ko lang i-confirm na talagang bakit may naglalaro sa ganitong... Bakit may namatay ba dyan ng mga bata sa Malacanang? Duda tayo, no? Baka, ay Diyos ko Lord, wag naman sana Lord, yung masamang iniisip natin na baka isa sa mga, di ba, sa dami na naging presidente, pati naman Marcos Sr., mga kababayan, 20 years na nandyan. Baka isa doon sa mga inalay mga kababayan dyan, mga bata, o baka mayroong mga child predator dyan. Diyos ko Lord, ng mga nagdaang mga leader ng bansa mga kababayan. Bakit mga bata ang nagpaparamdam? Oras madaling araw eh. So yung ginawa ko ngayon, ma'am, umakyat ako sa taas para i-confirm ko lang kung ano talaga. Nakita mo yung bata? Umakyat ako sa taas, ma'am. Wala mang katao-tao. Walang katao-tao. Wala si BBM doon. Baka makakita ka ng nakangiwi. Hindi yan mo to ha. Si BBM yan. Pumasok ko pa doon hanggang sa kalabluban na. Wala talaga tao. Tinitin ko yung mga kapulukan. Baka nagtatago lang yung mga bata. Walang bata mga kababayan. Akala niya nagtatago lang sa kurtina. Wala man talaga. So yung ginawa ko, ako po nakapag-isip, multo nata. Multong ata. Multong bata hindi multong bakla. So yung ginawa ko, bumalik na lang ako. At tinayaan ko na lang, hindi naman ko takot sa mga ganon. Hindi takot. Pero deep inside, takbo! Pero wala PSG. Ang laki ng katawan matatakot. Wala pa naman siguro kinuha, no? Na document talaga. Maraming CCTV dyan So kung makuha siya mga kababayan ng CCTV na talaga ginulpi ng multo,
Big issue. Ang multo mga kababayan, hindi rin yan magpapakita sa CCTV dahil mag-viral. Kaya inayaan ko na lang, ma'am. Doon naman sa ano po, ma'am, sa Palace Main Lobby. Main lobby. Ako po yung duty ng ano noon, Gate 4. Yung duty kasi ng ano, ma'am, ng main lobby. Natatanaw yan. Pag ikaw ay duty sa Gate 4, natatanaw yan. Kasi medyo di naman kalayuan, malapit lang. So, ang alam ko duty sa main lobby, ma'am, dalawa lang duty doon. Dalawa? Nakabarong. Sabi ko, Nakabarong ha? Wow. nagbulahan natin yung duty doon. Bakit nag-isip? Bakit tatlo? Yun pa naman, nag-isip ako, bakit tatlo? Kaya ano kaya yun? Tatlo nakita niya, pero dalawa lang ang on duty. Baka yung kainuman nila yan. Barkada nila lang pinapasok. May naligaw ba ng mga waiter doon? 10 oras na rin gabi. Mga gabi, mga alauna ng muting araw. Naglalaro yung utak ko, ma'am. Ano kaya yun? Tapos yung alon, sila ngayon, biglang nawala na sila. Yung ginawa ko, nag-usisa. Pinukumpanin ko na naman. Pinuntahan ko. Pumunta talaga dito sa main lobby. Baka may pinapasok sila katropa dyan. Matatama, nadatnan ko yung duty sa lobby. Sino yung kasama yung isa? Dalawa lang kami, sir. Tumaas na yung isa. Anong dalawa? Tatlo kayo eh. Sino yung isa? Nanakot kaya ata, sir. Tumaas na yung isa. Tatlo nga kayo. Tatlo, muntik mo lang mahuli ang kanyang tropa. Nag-inuman sila. Pumunta ko ito kasi kaya confirm ko kung ilan kayo. Dalawa lang kami, sir. Dalawa lang kami duty dito. Baka espiya yun ha. Kailan ba yun nangyari? Nung panahon nagtatay digong? O ngayon? Tatlo talagang nakita ko kayo. Nabalik ako, baka mabutan pa ako ng ano doon. Tinignan mo sana CCTV. Pero yan yung kausap mo mga kababayan parang multo din. Nakakatakot mga kababayan no, kapag nakabarong ka tapos gabi. Huwag kang lumabas ha. Lalong-lalo na doon sa madidilim, kagaya ni BBM, pupunta ng madidilim mga kababayan. 2:00 tapos kabarong ka. Wala. Ma-heart attack mga kababayan na makakakita sa'yo. Kabady ko doon. Duty ko sa Palace Main Lobby, natakot tapat doon sa taas. Tinakot mo na tuloy. Nagpasasamo na ganun nga nakita ko na bakit tatlo. Dalawa naman sila doon. Dalawa lamang duty talaga doon. Pero kanina tatlo man talaga. Malikmata lang yan. Oh! Pinikturan. Ayan Saan? May nakabarong mga kababayan. Ayan andun. Parang aninag yung barong. Ang nakita niya, may tao, nakabarong, pero walang ulo. Walang ulo! Skulard! Pero may ulo, wala talaga. Ang parang lang. Silhouette, mga kababayan. Aninag sa... Ngiwi ba? Walang ulo eh. Walang utak, mga kababayan. Pero aninag ba ang ngiwi? Baka si na yan, ha? 18 years na po ako dito sa Malacanang. 18 years? Tatlong Naranasan presidente ko na. Way back nung nasa housekeeping pa ako. During those time, panahon yun na meron kaming yung vigil na ginaganap tuwing gabi na madaling araw. Nag-roving ako dun dito sa may Rizal Hall sa taas. Bakit nag-roving ka? Taga-kitchen ka lang. Noong time na yun, patay na yung mga ilaw. Nag-roving ako para tingnan kung anong meron dun sa paligid ko. Ano chinecheck namin. Nung pag-akyat ko ng hagdanan, so may maganda yung glass window, pag-akyat ko. Grabe itsura, Eto lang mga kababayan ang believe tayo, Marcos administration. Magaling sa filmmaking mga kababayan. The rest mga kababayan ginagawa sa panggobyerno. Bagsak. Eto lang mga kababayan pasado. Ito kanilang daig pa ang malaala mo kaya. Good job sa iyong film showing ngag. Sabi ko, maraming tao. Usually wala naman tao pumupunta doon ng ganong oras. Sabi ko, bakit ka pumunta doon? ikaw yatang Sa kitchen ka lang eh. So, pagpunta ko, Ayun mga kababayan, mayroong mga kapag ganyang may madilim na lugar, wag ka na pumunta, ka? nilapitan ko. Kinausap ko, nagsabi ako, Ayun mga kababayan, may mga nakatayo. Sir, ma'am, excuse me po, sa baba po yung venue natin para sa vigil. Sir, ma'am, Hello, may mga multo mga excuse kababayan. me po, di yata taga dito itong mga to. Takbo, chicken! Takbo! Happy! Hindi taga dito to. Ayan. Ito yung mga siguro sinasabi ng mga kasama ko na yung mga nakikita dito. Kulay puti na doon, tapos itsurang mag-asawa. Mag-asawa. Baka si na yan ha. Ay, buhay pa naman si Imelda mga kababayan. Baka yung mga dating mga presidente. Ayun lang doon. Nakatingin sa bintana. Nakatingin sa bintana. Akala natin
Akala natin mga kababayan, ito na yung aswang. Malacanang employee pala. Sorry ha, sorry Lailani ha. Lailani de Dios. De Dios mga kababayan apelyido. From 2014 till now, so 11 years na. Pag duty ko po dito, is marami na po agad ako na experience hanggang ngayon. Hanggang ngayon, Tulad po ng pagpasok ko po ng maaga is meron pong may gumagaya na isang Ala, doppelganger. Mga masasamang nilalang daw yung mga doppelganger mga kababayan. tao. Na pag tinignan mo naman siya is wala naman. Hinanap mo siya, wala naman. Na-experience pa rin po rito na Hindi daw yan mga multo. Hindi mga maligno mga kababayan. Yung mga nanggagaya ng itsura. Oh! dito sa taas, naglalarong bata. Yan na naman bata Imbestigahan nga yan, baka may mga batang mga inalay dyan o mga batang nagurgur dyan mga kababayan sa Malacanang. Posible. Hindi dapat yung sinasabi ngayon ha, pero since mga kababayan, from the start, baka may mga nagdaan tayong mga presidente dyan na dyan tumira dati, na mayroong mga ginagawang mga kababalagan. 20 years sila tumira, ewan lang natin. Sa bawat kwarto na pinapasukan ko po meron din po akong karanasan. Katulad ng may magpapareceive. Pa-receive. Wala naman po. Sa Rojas, Quirino, and Quezon. Marami po dyan. Mga room yan ha? Iba-iba. Dito sa hagdanan po, meron din po ako na-experience dyan. Pari. Pari? Si BBM na yan. Baka si BBM na naman yan. Nagsusuot ng pampari na kulay maroon. Maroon. So hindi yan, yan ba si Father Brown? Father Brown? Sa baba, meron din po doon. Uy, nakakatakot yung mga kababayan, yung alaala mo kaya ni Gardo Versosa. Yung Binan dati, mga kababayan, andun na sa YouTube. Andun na pala sa YouTube. Tinanggal yun dati Ngayon, binalik mga kababayan, maalaala mo kaya dahil natanggal daw ng simbahan. Tapos ngayon binalik. Si Gardo Versosa, mga kababayan, na destino sa isang liblib na lugar. Baryo ng mga aswang. Libre mga kababayan, maalaala. MMK. Ang title, Kopita. K-O-P-I-T-A. Creepy din mga kababayan. Bagay na bagay ngayong undas. Mga sundalo. Nakasalakot. Balik-balik lang po sila, balik-balik. Nakakakita ng sundalo. Mga PSG na yan, na na. Sa Nagmulto na dyan. Gobernador. Nahiga po kami doon. May santo, may Mary pa po dati yun. Siesta time. Siesta? Alanganing oras po yun. After ng lunch, pahinga. Higa po kami. May humakbang po doon. Grabe ha? Sa sahig talaga humiga? Ay! Skala! Nakahiga na sila sa sahig mga kababayan. May humakbang po doon. Malaking mama. Habang nakahiga. Wala, tumayo lang po kami. Bakit yun sa sahig kayo? Natutulog kayo sa oras sa trabaho. Takbo mga chicken. So before, parang stock room siya. So when we moved here, nung bago siya, so maraming dumadaan dyan sa hallway, ganyan. Tapos parang mga lang, makikita mo parang mga shadows lang na dumadaan. Shadows lang? Pero mga nakaitim, gano'n. Wow, mga itim pa mga kababayan, delikado. Okay lang yung puti dahil puti, parang, grabe no? Totoo ba yan kung puti, parang lang mga kababayan, naghahanap lang ng hustisya. Tapos yung mga itim mga kababayan is mananakit, nag-grudge. Normally, ang na-feel ko mga lalaki, mga dalawa ganyan. Tumadaan lang sila, tumatagos papuntang bakery. Walang Becky. Yung isang experience ko, nasa kitchen lang din ako, yung old kitchen naman. I was working, tapos I saw someone come in, wearing a black chef's jacket. And we don't wear black chef's jacket here. Lagi kami naka-white, diba? So, nakaitim mga kababayan. Sino yun? Tapos pumunta siya papuntang tumagos sa pader. Ang delikado kapag ikaw, ganun mga kababayan. Sa kakatrabaho mo, tapos pag uwi mo sa bahay, tumagos ka na sa pader. Sobrahan ka ng work. Rest din minsan. Nakadikit sa cold kitchen. So, tumagos siya hanggang dun sa likod. Tumagos? Sumilip ako, walang tao. Tapos multo na yan, tumagos I don't remember why I told you. Na parang, parang may nakita kong chef na naka-black. Tapos yun sabi nga nila, baka yan yung old head chef ata. Sino? I think they called him Chef Ernie.
if I'm not mistaken. May pangalan na ang multo, mga kababayan. As a nurse, yun din. Ganon din siya. Parang ano siya, nakita ko siya, nasa likod ko. I was at the stove kasi at that time. May bata ka rin ba? Baka katulad ka rin ng BBM, ha? Na nakikita, mga kababayan, ang nasa I likod. was cooking something. And then I felt Ayun, ang nurse! someone behind me. Parang nakalook over sa shoulder. Pagtingin kong ganon. Oh, sarapan mo daw. Ang multo, good job, PCO. Sa lahat ng mga ginawa ng mga kababayan, administrasyong BBM, dito tayo napabilib sa kanilang pagsasadula. Daig pa ang maalaala mo kaya. I could sense yung itsura niya. Grabe, para talagang mga kababayan, sa pelikula, feng shui. During the pandemic, we were required to quarantine inside the palace, diba? At night time, I would go with my friends from the office kasi kami yung magkaka-roommates. Normally, mag-video call ako with my daughter. So, I was video calling with my daughter. Tapos parang nasa conference table kami ng friends ko. Hiwa-hiwalay kami. Oh, good night to the titas, I told her. So, I put my camera around the table. She was saying good night. And when she got to Tita Mau, she said, May oh, nakita. there's two. She said, and we were like, ha? Anong two? There were no mirrors or anything, So, yeah, there's two. Does she have a twin? Kung no. Hala? We had we had parang... Dalawa daw? Parang naririnig na namin before. Maligno yan, mga kababayan, lalo na gumagaya ng itsura. Yung multo, naririnig nila ang kanilang itsura. Pero yung kapag nanggagaya na maligno na yan. They were talaga doppelgangers in the office. Doppelganger. Usually maaga po kasi akong Baka may ganger din si Ngagvan, no? pumapasok. So mga 6:30, guys, 6:30 a.m. Nagpasok na ako dito. Dito po sa may quadrangle. Quadrangle? Syempre, wala pa akong mga kilala. Wala pa akong kilalang gano'n. So, parang... Ang problema, yung una mo pang nakilala, multo pa. courtesy mo na lang pag may nagbabati sa'yo is, good morning. Good morning. Pero, there's this one time na may nakasalubong ako na... Nataray na. Hindi naman siya familiar, pero... Baka si Admiral yun. So, yun nga, good morning siya sa akin kasi pa... Magalang na multo, mga kababayan. Morning. Tapos parang... Mataray ka, nakatingin ka sa ama mo, Nakatingin lang siya sa cellphone niya. Tapos parang there's this feeling na parang medyo lumamig, sumakat yung bato ko. Tapos parang, nung nag-good morning ako, napalingon ako ulit sa kanya. Tapos bigla na siyang nawala. Basic ka sa cellphone eh! Tapos, nung in-explain ko, parang sabi ko, meron ba kang kilala na parang mag-waiter siya, na medyo matangkad. Sobrang Hoy, hindi lang ikaw ang tao sa Malacanang. smiley face niya. Tinanong ko, tapos parang, bakit? Ganyan. Kasi nag-good morning sa akin, pero afternoon, nawala. Hindi ko siya nakita. Sabi ko, ganito po kasi yung good morning niya. Morning, ma'am. Parang lahat sila parang natahimik, yung mga chef. Parang, ha? Wala na yun. Parang gano'n. Ha? Bakit? Namatay siya sa COVID. Namatay? Kilala daw yung waiter na yun as sobrang workaholic. Parang sobrang drawn nila sa life. Sobrang busy nila sa life. Hindi na nila nadidistinguish kung buhay pa sila or patay na sila. Dito naman sa cafe, tapos dito bandaas may CR. Kala ko, sabi ko, may nag-aayos ba ng upuan? Kasi talagang may nag-aayos din. So wala akong alam nun. Dito ako nag-aayos nito for tapos lumipat ako. Bakit kasi madilim dyan? Kasi sabi ko, alam ko ako lang mag-isa eh. Pero nag-glimpse siya sa Ayun. lang na may mga maiitim mga kababayan ang nagpapakita. Kasi ayoko nung aura niya sa CR ng common CR dito. Hindi ako pupunta dyan. Ayoko ng vibe dyan kahit na maihi ako or anything. Hindi ako pumupunta dyan kasi ang eerie ng feeling talaga. Tapos, saan ka umiihi? Meron pa sa nag-tour kami kasi mga bago. Pinag-tour kami siya. Diyan palagi ang nagpe-press conference si BBM mga kababayan. Ngayon, okay naman yung iba. Dito sa may Kalayaan, dito sa may best anteroom, tapos diba meron doon chair daw ng mga president yun. 2 chair yun. Kasama ko yung mga chef namin, ganyan. Ang weird kasi nakita akong guy doon. Hello! Sinong guy?
medyo malaki. Tapos parang loko-loko namin yung chairs na yun. Kasi sobrang tagal na daw nung chairs na yun. Ilang presidente na daw umupo doon. Tapos niloloko namin. Sabi yung upuan nga namin yun. Upuan namin yun. Tapos nag-gamit. Ayan! Sobrang bigat na nagpakaramdam. Nag-effort talaga mga kababayan ang Malacanang na make-up artist. Grabe. Effort. Sobrang bigat na nagpakaramdam ko. Namali ako, napatingin ako sa mata niya. Tapos, ko na lang ako. Ano? Kasama ka ba sa party ni BBM? Oo, nakakakita na siya mga kababayan. Ayun na. Andyan na sa harapan niya. Lamig mo ng kamay ko. Tapos andyan talaga sa gilid, oh. Ganun lang siya sa akin. Hindi kita naririnig. Gumagano lang. Hindi ka totoo. Gumagano lang ako. Tapos, nilala lang ako ng mga chef ko noon na, una tayo kasi outing pa tayo, ganyan. Pinanong ko na lang sa sarili ko na, sige, I have, kailangan kong gumalaw sa mundo nila na hindi ko magpapakalamanan para tahimik ang namin. Kanya-kanyang buhay. Kanya-kanyang patay. Kung tayo mga kabaway, kanya-kanyang buhay ang sinasabi. Yung mga multo, kanya-kanyang patay. Kung paano makasalamuha sa mga hindi nakakita ng mga tao na ako nakakita ko sila hindi naman lahat nakakita. Si BBM nakakakita din, nakakausap pa niya ang kanyang tatay. Creepy masyado Malacanang mga kababayan, no? Tapos si BBM gustong, pero may bahay sila, no? May bahay ata mga kababayan na pinatayo. Pati na nga yung mga anak. Kaya pala mga kababayan, yung dinemolish mga kababayan, yung mga structure doon na mga, ano pa naman sana, mga landmark mga kababayan. National artist ang gumawa. Pinatayuan ng ibang bahay. Daw. Ni Lisa Araneta, pati yung mga anak mga kababayan. Ayan na, creepy Malacanang. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa kwento ng kabangagan, kababalaghan sa Palasyo Malacanang? At ang sabi ni BBM, kung mayroon kayong nakitang multo na bumisita sa inyo, kumusta nyo ako? Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.